Sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, naka-red alert na naman ang Luzon at Visayas Grid kahapon na dahil pa rin po sa kakulangan sa supply ng kuryente. At ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, dahil pa rin yan sa forced outage o pag-shutdown ng wala sa schedule ng nasa 30 planta na ngayon. Ito na sinasabi ko sa inyo. Hindi ba? Dati ko na sinabi ito nung panahon pa ho ng tag-ulan. Sasabay at sasabay ho sila lagi. Sa kabila po ng kakulangan sa supply at manipis na reserba, hindi po naman daw ho nagpatupad ng brownout ang Meralco. Patuloy naman daw ang paalala po ng Energy Department na makiisa ang publiko sa pagtitipid po ng kuryente. Pero mukhang magiging mahirap yan para po sa mga Pilipino. Ayon nga kasi po sa Pag-asa, posibleng pumalo sa 52 degrees Celsius ang heat index. Ayun pong dama nating alinsangan. Nauna pong sinabi ng Pag-asa na maranasan daw ho ang pinakamatinding init ngayong Abril hanggang buwan ng Mayo. Nagbabala naman ang mga airline sa Pilipinas tungkol sa paparating na red lightning season. Itinataas po yan kapag may nagbabadyang kondisyon ng panahon katulad ng thunderstorm. Oras na ipatupad ang red lightning alert, kailangang ihinto ang lahat ng ground at ramp operations. Tumatagal ito ng ilang minuto hanggang oras at posibleng baka-delay ng flights. Sa katunayan, mahigit 1,000 flights ng Cebu Pacific ang naapektuhan ng halos 70 red lightning alerts noong nakaraang taon. Tiniyak naman ng Transportation Department na nakikipagtulungan na sila sa aviation authorities para mabawasan ang balakid ng ganitong status sa mga biyahero. Bukod po naman sa bahagyang paghina po ng produksyon ng itlog sa bansa, nakaka-apekto rin daw po ang El Nino sa laki po ng itlog na iniluluwag ng mga manok. Paliwanag po ng Egg Board Association, humihina po ang gana ng mga manok na kumakain sa gitna ho na matinding init. Opo, tao po ganun din, di ba? Tao din ganun. Kapag sobrang init yung produksyon mo, apektado. Kaya dito po, sasabihin ng mga manok, sorry po, manok lang. Dahil dito, lumiit na rin daw po ang mga itlog na kanila pong, inilalabas. Sa ngayon po'y labis-labis na raw po ang supply ng maliliit na itlog kahit na ito ibinebenta sa mababang halaga lamang. Tumaas na rin daw po ang bilang ng mga manok na namamatay nang dahil po sa sobrang init. Yung palang dahilan kung bakit napapansin ko, yung itlog na kinakain ko sa umaga, ba't ganun paliit ng paliit? Baka pugo na yun. May kulay-kulay ba yung manok? Yung hindi. Itlog? Baka may itim. Fried egg. May itim, ha? Wala. Normal na itlog. Yung ginagawang fried egg. Ikaw talaga. Akala ko nilagang itlog ang kinakain mo. Hindi, napapansin ko talaga yan. Tapos may itim-itim, pugo yun. Iba yun. Itlog ng pugo yun. Pansinin nyo po, paliit nga ng paliit yung mga nabibili nating itlog ngayon sa mga palengke. Yun ang dahilan sa sobrang init. Samantala, suportado naman daw ang industriya ng tobacco, ang mungkahi ng Finance Department na ipagbawal ang disposable vapes o e-cigarettes. Bukas naman daw sila rito, lalo kung mapatunayang mapanganib sa kalusugan at sa kalikasan. Ayon kay Mayor Eric Singson ng Candon, magandang rason ang epekto nito sa kalusugan ng kabataan para ipagbawal nga ang disposable vapes. Ang Candon, Ilocos Sur ay binansagang Virginia Tobacco Capital ng bansa. Nauna na rin nagpahiwatig ng suporta ang Health Department sa isinusulong na disposable vape ban. Sa ngayon, ipinagbabawal na ang vape sa ilang bansa sa Europa at sa Asia. Pinag-aaralan daw naman ngayon ng Finance Department ang alok ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC na bilhin na lamang ang share ng pamahalaan sa Cavitex. Ito nga po'y kasunod ng sinasabi po ng MPTC na nag-alok ito ng 2.5 bilyong piso para nga sa 10% shares na hawak ngayon ng Philippine Reclamation Authority sa toll road. Yan po'y parang tuluyan ng maisa pribado ang buong operasyon ng Cavitex. Sabi po ng DOF, bukas naman sila sa naturang alok na ito. Yun nga lang, hindi raw po hawak ng kagawaran ang PRA. Ngayon po'y titignan daw ng DOF kung maaari ho nilang isakatuparan ang pagbili po ng MPTC shares ng pamahalaan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.